update sa aming 63 days old na mga biik mula nung sila ay ipinanganak. Ngayong August 27, ika 1 month or ika 30 days na po nila mula nung sila ay maiwalay sa kanilang nanay. At ngayong August 27, ika 10 araw na po nila sa patining stage nila dahil nag-start po kami magpatining sa kanila last August 17. So nung August 17, tinimbang po namin ito, nagkakatimbang po yung isa dyan ng 19 kilos, yung pinakamalaki. Sumunod po ang 17 kilos, dalawa po. At apat ang 15 kilos, meron pong 16 kilos. At yung pinakamaliit ay nasa 13 kilos lang dahil siya yung pinakabunso. Yung sa pangalawa mula po doon sa dulo, 13 kilos lang po. At ngayon, makalipas ang 10 araw, approximately nasa 25 to 30 kilos na po ang kanilang timbang. At ngayon po, ang kanilang kinakain ay nasa starter stage na po kami o starter feeds na po ang aming ipinapakain sa kanila at nakakaubos na sila ng 12 kilos bawat araw. Pumapatak ng 1.2 kilos bawat piraso o per head po sa kanila. At pagkalipas nito ng mga 6 na araw, nasa 15 kilos na ang aming ipapakain sa kanila hanggang sa maubos nila ang 10 sako na starter feeds dahil ang bawat isa sa kanila tigi isang sako ng starter feeds ang aming binili. Ngayon po nakadalawang sako pa lang sila. Pag naubos ang 10 sako ng starter feeds, bago po kami magta-transition sa grower feeds, pupurgahin po namin ito ng Pepe dewormer. I-update ko po sa inyo kung paano po kami magpurga sa aming mga alagang patiners na ito. At ang pagbibigay namin ng feeds sa aming mga patiners na ito ay hinahati po namin sa 3 pakain. Like example, sa bawat piglet na ito ay 1.2 ang nauubos bawat araw. Dinidivide po namin yan sa 3 at yung isang parte ipinapakain namin alas 6 o hanggang alas 7 ng umaga. Ang ikalawang parte ipinapakain namin 11 hanggang alas 12 ng tanghali. At pagdating naman ng hapon, mga alas 5 o hanggang alas 6, doon naman namin ipinapakain yung ikatlong parte doon sa 1.2 kilos dahil 10 sila. 12 kilos po ang kanilang nauubos ngayon sa loob ng isang araw at unti-unti po kaming magdadagdag hanggang sa maabot po nila ang 15 kilos at ang target namin na maubos nila ang starter feeds sa September 25 or September 27. Depende po yan sa nauubos nila araw-araw at doon naman po kami magta-transition sa grower feeds. Mga 20 na sako po ang kanilang mauubos bago kami magta-transition sa finisher feeds. At ang pagbibigay po namin ng Vitamin Pro, every other day lang po, 1 kutsarita sa 1 litro ng tubig bawat piglet na ito o per head. At sa tuwing alauna hanggang alas 2 ng tanghali ay nagbibigay po kami ng merienda sa kanila at ang nakikita ninyo na kulay green na yan sa sahig na aming ibinigay, dahon ng madre de agua po yan. Minsan dahon ng kangkong, minsan naman dahon ng malunggay. Salitan lang po ang pagbibigay namin sa kanila ng mga dahon na yan para hindi din po sila maumay sa feeds na kanilang kinakain. Dahil kung puro feeds lang din po ang kanilang kinakain at wala pong alternatibo na mga dahon-dahon, minsan napapansin po namin na humihina sila sa pagkain ng feeds, na uumay din po sila. Pero dahil nga po sa meron vitamins na Vitamin Pro, magana po silang kumain at binibigyan po namin ng mga dahon ng madre de agua, dahon ng kangkong katulad ng inyong nakikita. Kaunti lang po ang aming ibinibigay, pampatanggal umay lang po. Parang kung sa ating mga tao, kailangan din natin ng merienda. Sa mga nagko-comment na gusto ng feeding guide o feeding program, kindly send your message po sa Usapang Agri Negosyo sa Facebook page po. Message lang po kayo doon at bibigyan ko po kayo ng aming feeding program. Ito po ngayon, ang aming alagang baboy na ito, antabayanan po ninyo hanggang sa ma-dispose po namin ito sa katapusan ng November or sa first week ng December. Depende po yan sa kung kailan nila mauubos yung feeds na aming ibinibigay. Dahil ang amin pong pagpapakain sa aming mga patiners na ito, 1 sako ng starter, 2 sako ng grower, at 1 sako ng finisher feeds. Total po ng 4 na sako hanggang sa ma-dispose po sila. Kung nung una, sinusunod po namin yung by the book o yung turo sa mga seminar na akin pong napag-atenan, ngayon po hindi na po, gumawa na po kami ng aming program na kung kailan lang nila maubos yung 4 na sako, doon na po namin sila i-dispose. Kasi minsan, possible na
umihina silang kumain, nadidelay ng ilang araw, minsan napapalakas, na-advance naman ng ilang araw.